Ano ang mga pagkakasunod-sunod sa pag-apply natin ng mga DNR permits, clearance, or certification? Ang sagot natin ay uunahin natin or number one sa ating dapat na i-apply ang Environmental Compliance Certificate or ECC or Certificate of Non-Coverage or CNC. At yan ay in compliance with Presidential Decree 1586. At doon sa pagkakakuha natin ng ECC or CNC, titingnan natin kung tayo ba ay merong mga discharges ng tubig na nagamit na natin. So pagkatapos natin makuha ang ECC or CNC, simultaneous na i-apply natin ang wastewater discharge permit o yan pong number 2. Ganon din ang permit to operate kung meron tayong mga emissions galing sa ating mga generator set or boiler. Kasama na rin dyan yung ating mga underground fuel storage tank. Simultaneous application with hazardous waste generator registration. Ang hazardous waste generator registration ay doon sa ating mga hazardous waste na nag-generate, kailangan nating i-register sa DNR-EMB. At syempre, ang application for Pollution Control Officer accreditation. So itong basic requirements, ECC or CNC, yun ang mauuna. At ang pangalawa, itong simultaneous application ng discharge permit, permit to operate, DNR ID number, at PCO accreditation. Doon sa mga mag apply ng ECC or CNC, pwede na po nating i-apply yan through online. Meron lang mga category na kailangan i-consider. At doon naman sa pag-apply ng discharge permit, we can apply online via opms.emb.gov.ph. Ang OPMS ay ang Online Permitting and Monitoring System. Kung saan account sa OPMS tayo nag apply ng discharge permit, doon din sa same account na yon ng OPMS, mag apply tayo ng permit to operate ng ating mga air pollution source installation gaya ng genset. At sa pag-register as a hazardous waste generator, makakapag-register din tayo via online, via hazardous waste management system. We just visit www.hwms.emb.gov.ph. Ang discharge permit, permit to operate, APSI, ang pagkuha ng DNR ID number, ay nangangailangan po ito ng ECC or CNC at saka PCO accreditation certificate. So kaya madali na nating gagawin ang mga pag-apply ng discharge permit, permit to operate, saka DNR ID number kung meron na tayong ECC or CNC at PCO accreditation. Ang PCO accreditation naman, ma-apply natin ito sa concerned EMB Regional Office via pco.emb.gov.ph. So ito yung basic requirements, lalong-lalo doon sa mga standalone establishment or landed
Kapag ikaw ay may sariling building o may sarili kang ino-occupy na facility at tayo ay nag-ooperate ng mga sanitation facility, ng ating mga air pollution source installation, at saka meron tayong mga nag-generate na hazardous waste, required tayong kumuha ng discharge permit, permit to operate, DNR ID number, respectively. At since meron tayong mga activities like discharge, emissions, and waste generation, kailangan sa ating mga facility or establishment, dapat meron tayong accredited pollution control officer. Or we can say designated or appointed pollution control officer duly accredited by concerned regional office of EMB. Doon naman sa mga nagre-rent or nagli-lease ng mga commercial space, at dahil kayo ay connected sa building drainage, pwede kayong ma-exempt for discharge permit. Kung kayo ay nagre-rent ng commercial space or nag-lease sa mall, pwede kayo ma-exempt for permit to operate. At ganun din sa pagre-register as a hazardous waste generator. Bakit? Kasi it's now the responsibility of the lessor or owner or the operator of the building. Again, kailangan mo pa din ng ECC or CNC at PCO accreditation. So, yun lamang ang mga basic requirements at yung mga pagkakasunod-sunod at kung saan tayo mag-a-apply ng mga permits na ito or accreditation or registration at kung required ba tayo at exempted na sa mga requirements na yan. If you want to know more about environmental compliance requirements, please subscribe to this channel. Please share this video. Please like this video. And you are encouraged to ask questions below. Thank you very much for time listening. God bless us all.